Sa gitna ng malakas na ulan, itinaboy ako ng sarili kong mga anak matapos nilang manalo ng 64 milyong dolyar. Akala nila tapos na ang kwento ko. Pero makalipas ang 3 buwan, sila naman ang luluhod at magmamakaawa dahil may mga aral na hindi nabibili ng pera. Ako si Lourdes Rivera, 68 taong gulang, balo, at ina ng 3 anak, Marco, Elena, at Paolo. Sa loob ng maraming taon, ang mundo ko ay umiikot lamang sa kanila. Sa maliit naming bahay sa lumang bahagi ng Quezon City, doon ko sila pinalaki gamit ang pawis, luha, at walang katapusang dasal. Hindi ako perpektong ina, pero minahal ko sila sa abot ng aking makakaya. Noong gabing iyon, umuulan ng malakas. Ang ulan ay parang may sariling galit, humahampas sa bubong na parang gusto akong ipaalala sa lahat ng pagkukulang ko sa buhay. Nakaupo ako sa aking wheelchair, sa harap ng napakalaking gate ng mansyon, na hindi ko kailanman inakalang matatapakan ko. Bahay ng sarili kong mga anak. 3 buwan pa lang ang nakalilipas, sabay-sabay silang nagdiwang. Nanalo sila sa isang malaking investment deal, na umabot sa 64 milyong dolyar. Hindi ko maintindihan ang lahat ng detalye, mga salita tungkol sa stocks, crypto, at foreign partners, pero nakita ko ang kislap sa mga mata nila. Ang kislap na matagal ko nang hindi nakikita. Noong una, ma, para sa'yo rin to, sabi ni Elena noon, yakap-yakap ako. Naniniwala ako. Gusto kong maniwala. Ngunit mabilis magbago ang mundo kapag biglang pumasok ang sobrang pera. Unti-unting nag-iba ang tono ng boses nila. Ang dating ma, kumain ka na ba, ay napalitan ng busi kami. Ang dating simpleng bahay ay napalitan ng mansyon na may mataas na bakod. Bakod na parang unti-unting humiwalay sa akin. Noong gabing itinaboy nila ako, malinaw pa sa isip ko ang bawat salita. Ma, hindi ka na pwedeng manatili dito, malamig na sabi ni Marco. Siya ang panganay. Siya rin ang unang nangakong alagaan ako, habang buhay matapos mamatay ang ama nila. Hindi ka namin kayang alagaan sa ganitong buhay, dagdag ni Paolo, hindi man lang ako tinitingnan sa mata. Maraming bisita, maraming meeting. Hindi ka na nababagay dito. Tahimik lang si Elena. Hawak niya ang payong, pero hindi niya inabot sa akin. Anak, nanginginig kong sabi, umuulan, kahit sa loob lang muna. May driver ka naman, putol ni Marco. May allowance ka. Sapat na yon. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa lamig ng mga salitang galing sa sariling dugo ko. Itinulak nila ang wheelchair ko palabas. Walang yakap, walang paalam. Ang gete ay dahan-dahang isinara, kasabay ng tunog na parang tuluyang pagkaputol ng relasyon namin. Sa labas, ang ulan ay bumabagsak sa aking mukha, humahalo sa mga luha ko. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, ang lamig ng ulan o ang katotohanang itinuring na akong pabiga. Habang nakaupo ako roon, may naalala akong mga alaala. Si Marco noong bata pa, umiyak dahil nasugatan ang tuhod. Buong gabi kong nilinis at binantayan ang sugat niya. Si Elena, na gustong maging singer, at ako ang unang pumalakpak sa bawat sintunadong kanta. Si Paolo, na laging may takot sa dilim, at ako ang katabi niya tuwing gabi hanggang makatulog siya. Ganito ba talaga ang kapalit? Bulong ko sa sarili. Isang estrangherong babae ang lumapit, may dalang payong. Nanay, okay lang po ba kayo? Ngumiti ako kahit masakit. Ayos lang, iha. Sanay na. Hindi ako sanay. Pero ayokong maging pabigat sa kahit kanino. Isang kaibigang matagal ko nang hindi nakakausap, si Aling Rosa, ang tumanggap sa akin kinabukasan. Maliit ang bahay niya, pero maini ang pagtanggap. Doon ako nanirahan, tahimik, malayo sa ingay ng yaman na minsang ipinangako sa akin. Sa mga sumunod na linggo, narinig ko ang balita tungkol sa mga anak ko. Mga party, mamahaling sasakyan, bakasyon sa ibang bansa. Nakita ko sa social media, mga ngiting hindi na para sa akin. Masakit. Pero sa katahimikan, may natutunan ako. Hindi lahat ng nawawala ay talo. Minsan, inilalayo ka lang sa lugar na hindi na para sa'yo. Isang gabi, habang nagdadasal ako, humiling lang ako ng isang bagay, hindi pera, hindi bahay, kundi kapayapaan. Kung hindi man nila ako kailangan, sana maging maayos sila. Hindi ko alam noon na ang mundo ay may kakaibang paraan ng pagbabalik ng mga bagay. At ang ulan na iyon, ang gabing itinaboy nila ako, ay simula pa lang ng mas malaking pagbabagong darating. 3 buwan pa lang ang lilipas. At sa panahong iyon, ang mga anak kong itinuring akong wala na ay babalik, hindi bilang mga tagumpay na anak, kundi bilang mga taong wasak at desperado. Pero iyon ay kwento pa lamang na nagsisimula. 3 buwan ang lumipas na parang 3 taon,
sa katahimikan ng aking buhay. Sa maliit na bahay ni Aling Rosa, natutunan kong muling huminga ng walang bigat sa dibdib. Tuwing umaga, gigising ako sa tunog ng manok at kaluskos ng mga dahon sa bakuran. Walang gete na bakal, walang mamahaling chandelier, pero may kapayapaan. Unti-unti kong tinanggap na hindi na ako bahagi ng bagong mundo ni Marco, Elena, at Paolo. Sa simula, bawat gabi ay umiiyak ako ng tahimik. Pilit tinatakpan ang hikbi, para hindi marinig ni Aling Rosa. May mga gabing tinatanong ko ang Diyos kung saan ako nagkulang. May mga gabing pilit kong binabalikan ang bawat desisyon ko bilang ina. Baka may mali, baka may kulang. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin kong hindi na kasing sakit ng dati ang paggunita. May sugat pa rin, pero natututo na itong maghilom. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod bahay, may dumating na liham. Hindi na uso ang liham ngayon, kaya nagtaka ako. Nakapangalan ito sa akin, Lourdes Rivera. Ang sulat ay galing sa isang law firm. Hindi ko agad binuksan. Nanginginig ang kamay ko. Akala ko noong una, may kinalaman ito sa mga anak ko. Pero nang mabasa ko ang laman, napaupo ako sa bangko sa sobrang pagkabigla. Ang liham ay tungkol sa isang lumang lupa sa probinsya ng Laguna. Lupang minana ko pa raw mula sa aking ama, na matagal ko nang inakalang wala ng halaga. Ayon sa liham, ang lupa ay naisbilhin ng isang malaking kumpanya, dahil balak nilang tayuan ito ng eco-resort. Malaki ang alok, hindi kasing laki ng 64 milyong dolyar, pero sapat para mabuhay ng maayos habang buhay. Tahimik lang akong napangiti. Hindi ako napatalon sa tuwa. Hindi ako nagdiwang. Sa halip, napaluha ako. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pakiramdam na kahit iniwan ako ng sarili kong mga anak, may plano pa rin ang buhay para sa akin. Hindi ko agad sinagot ang alo. Pinag-isipan ko ito ng mabuti. Sa mga gabing tahimik, naglalakad ang isip ko pabalik sa nakaraan. Sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng panahong hindi ko inisip ang sarili ko. Baka ito na ang pagkakataon mo, Lourdes, sabi ni Aling Rosa isang gabi, habang nagkakape kami. Hindi lahat binibigyan ng pangalawang simula. Ngumiti ako. Siguro nga. Samantala, sa mundo ng mga anak ko, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin, kahit hindi ko pa alam noon. Si Marco, bilang panganay at itinuturing na leader, ang may hawak ng karamihan sa desisyon. Siya ang pumirma sa maraming kontrata, siya ang humarap sa mga investors. Sa una, tila lahat ay maayos. Era ay dumarating, pangalan nila ay lumalabas sa balita, at ang mansyon ay laging puno ng bisita. Ngunit kasabay ng pagdami ng pera ay ang pagdami rin ng tiwala. Tiwalang minsan ay sobra. Si Paolo, na dating tahimik at maingat, ay nagsimulang magdesisyon nang hindi kumukonsulta. May pangalan na tayo, madalas niyang sabihin. Hindi na tayo pwedeng umatras. Si Elena, na pinakamalapit sana sa akin noon, ay unti-unting nalunod sa mga bagong kaibigan at magagarbong event. Ang dating simpleng saya ay napalitan ng pakikipagsabayan. May mga taong lumapit sa kanila na may matatamis na salita. Mga kaibigang biglang sumusulpot, mga partner na may magagandang pangako. Hindi nila napansin na hindi lahat ng ngiti ay totoo. Isang gabi, habang nanonood ako ng balita sa maliit na telebisyon ni Aling Rosa, biglang lumabas ang pangalan ng kumpanya ni Marco. May issue raw tungkol sa isang investment project na hindi natuloy. May mga investors na naghahabol ng paliwanag. Napahawak ako sa dibdib ko. Diyos ko, bulong ko. Hindi ako natuwa. Hindi ako nagsabing, buti nga. Ang unang pumasok sa isip ko ay, ayos lang kaya sila. Kinabukasan, sinubukan kong tawagan si Elena. Matagal bago may sumago. Malamig ang boses niya, halatang nagulat. Anak, okay lang ba kayo? Maingat kong tanong. May sandaling katahimikan. Busi kami, matatawag na lang ako. At ibinaba niya ang tawag. Hindi ko na sinubukang tumawag uli. Ayokong ipilit ang sarili ko sa mundong malinaw na isinara na sa akin. Habang patuloy ang gulo sa mundo nila, ako naman ay nagsimulang bumuo ng sarili kong munting mundo. Tinanggap ko ang alok sa lupa, ngunit may kondisyon. Bahagi ng kikitain ay ilalaan sa isang maliit na foundation para sa mga matatandang walang pamilya. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, iyon ang tamang gawin. Parang ikaw yan, Lourdes, sabi ng abogado. Iniisip mo pa rin ang iba. Siguro kasi alam ko na ang pakiramdam na mapag-iwanan, sagot ko. Unti-unti, naging abala ako, mga meeting, mga papeles, pero lahat ay simple at malinaw. Walang yabang, walang pagmamataas. Sa bawat hakbang, dala ko ang aral ng mga nangyari sa akin. Isang gabi, umulan uli.
Parehong ulan, pero ibang pakiramdam. Nasa loob ako ng bahay, may mainit na tsaa sa kamay. Bigla kong naalala ang gabing itinaboy nila ako, ang lamig, ang sakit, ang tako. Ngunit ngayon, may katahimikan. Hindi ko alam noon na sa parehong ulan na iyon, sa ibang lugar, ang mga anak ko ay nagsisimulang maramdaman ang bigat ng kanilang mga desisyon. Mga tawag na hindi sinasago, mga partner na biglang nawawala, mga pangakong unti-unting nababasag. At sa gitna ng kanilang pagkalito, may isang pangalan silang sabay-sabay na may isi. Ang pangalan ko, hindi bilang ina na kanilang itinaboy, kundi bilang huling taong maaaring makatulong sa kanila. Hindi ko namalayan kung kailan nagsimulang maging tahimik ang mga balita tungkol kina Marco, Elena, at Paolo. Dati, halos araw-araw ay may lumalabas na artikulo, mga litrato na mamahaling okasyon, mga panayam tungkol sa tagumpay nila. Pero bigla, parang pinatay ang ilaw. Walang balita, walang ngiti sa telebisyon, walang yabang sa social media. Sa una, inisip kong normal lang iyon. Hindi naman palaging nasa itaas ang tao. Pero may kung anong kaba sa dibdib ko na ayaw mawala. Parang may bulong ang hangin, na may mas malalim na nangyayari. Isang umaga, habang nagdidilig ako ng halaman sa bakuran ni Aling Rosa, may humintong itim na kotse sa tapat ng bahay. Hindi ito kasing enggrande na mga sasakyan ng mga anak ko noon. Pero ramdam ko agad na hindi ito karaniwan. May bumaba, isang lalaking nakalong sleeves, may dalang folder. Lumapi siya sa gate. "Kayo po ba si Lourdes Rivera?" Magalang niyang tanong. "Ako nga," sagot ko, medyo nagtataka. "Ako po si Ati Samuel Cruz. May kinalaman po ito sa inyong mga anak." Parang may humigpit sa sikmura ko. Pinapasok ko siya. Naupo kami sa maliit na sala. Tahimik si Aling Rosa sa gilid. Ramdam ang bigat ng hangin. Hindi na nagpaligoy-ligoy ang abogado. "May seryosong problema po ang kumpanya ng inyong mga anak," direkta niyang sabi. "Malaki ang nawalang pondo dahil sa isang deal na hindi natuloy. May mga kasong isinasampa. Ang ilan sa kanilang ari-arian ay naka-freeze." Napapikit ako. Kahit inaasahan ko na, masakit pa ring marinig. "Kumusta po sila?" Iyon agad ang tanong ko. Nagkatinginan sandali ang abogado at si Aling Rosa. "Hindi po maayos. May utang, may pressure, at halos wala na pong natitirang tiwala ang mga dating kapartner nila." Tahimik akong nakinig. Hindi ako nagsaya. Hindi ako nagali. Parang may malalim na lungkot lang na bumalot sa akin. "Bakit ninyo po ako hinanap?" Mahinahon kong tanong. Huminga ng malalim si Ate Cruz. "Dahil po sa ngayon, kayo na lang ang may malinis na pangalan at sapat na kredibilidad na maaaring tumulong sa kanila." Napangiti ako ng mapay. Ang ina na itinaboy sa ulan, ngayon ang ina na kailangan. Hindi ako agad sumago. Humingi ako ng oras para mag-isip. Pag-alis ng abogado, matagal akong nakaupo, nakatitig sa sahig. "Lourdes," marahang sabi ni Aling Rosa, "kahit anong desisyon mo, nariyan lang ako." Tumango ako. Pero sa loob ko, naglalaban ang dalawang tinig, ang ina at ang babaeng nasaktan. Sa gabing iyon, hindi ako makatulog. Bumalik sa isip ko ang mga sandali ng pag-iwan nila sa akin. Ang malamig na boses ni Marco. Ang pag-iwas ng tingin ni Paolo. Ang katahimikan ni Elena. May bahagi sa akin na gustong sabihin, "Hayaan niyo sila." Pero mas malakas ang boses ng pagiging ina. Kinabukasan, bago pa man ako makapagdesisyon, may kumatok sa pinto. Pagbukas ko, muntik na akong mapaupo sa gula. Say Elena. Wala na ang makintab na ayos. Gusot ang buho. Namumugto ang mga mata. Parang ilang gabi nang hindi natutulog. "Ma," basag ang boses niya. Hindi ko agad siya nyakap. Hindi rin ako umatras. Nakatayo lang ako, hinahayaan siyang magsalita. "Pwede ba akong kumasok?" Mahina niyang tanong. Tumabi ako. Pumasok siya, tumingin sa paligid, sa simpleng sala, sa maliit na mesa, sa mga halaman. Parang ngayon lang niya, nakita ang mundong kinalalagyan ko. Pagkaupo niya, bigla siyang umiyak. Hindi yung iyak na kontrolado, kundi yung hagulgol na parang gumuho ang lahat. "Ma, pasensya na," pauli-ulit niyang sabi. "Ang dami naming maling desisyon. Akala namin kaya na namin ang lahat." Tahimik akong nakinig. Hindi ko siya sinisi. Hindi ko rin agad pinatawad. Hinayaan ko lang siyang ilabas ang sakit niya. "Nasaan ang mga kapatid mo?" Tanong ko kalaunan. Si Marco, halos hindi na umuwi. Si Paolo naman, nagkukulong sa kwarto. Lahat ng inakala naming matibay, gumuho, sagot niya, umiiyak pa rin. Tumingin siya sa akin. "Ma, alam kong wala kaming karapatan, pero kailangan ka namin." Masakit. Totoo. Pero may kung anong lumambot sa puso ko.
Hindi dahil sa pera, dagdag niya. Kundi dahil ikaw lang ang hindi pa sumusuko sa amin. Napapikit ako. Tumulo ang luha ko, hindi sa galit, kundi sa halo ng sakit at pagmamahal. Huli na ba ang lahat? Tanong niya. Huminga ako ng malalim. Hindi ko alam, Ana. Pero ang tiyak, may mga aral na kailangang tanggapin bago may maayos. Ilang araw pagkatapos, dumating din sina Marco at Paolo. Hindi na sila ang mga lalaking puno ng kumbiyansa. Si Marco ay payat, halatang stress. Si Paolo ay tahimik, halos hindi makatingin sa akin. Ma, sabi ni Marco, yumuko ang ulo, nagkamali kami. Iyon na ang pinakamahirap na marinig, at pinakamahalagang marinig sa parehong panahon. Hindi ko sila niyakap agad. Hindi rin ako nagali. Umupo lang ako sa harap nila, tulad ng dati, parang bumalik ang panahon. Makikinig ako, sabi ko. Pero hindi ibig sabihin noon ay ayusin ko agad ang lahat. Nagkatinginan silang tatlo. Tumango. Sa loob ng mga oras na iyon, ikinuwento nila ang lahat, ang maling tiwala, ang desisyong minadali, ang yabang na pumikit sa babala. Habang nagsasalita sila, nakita ko hindi ang mga negosyante, kundi ang mga batang minsang tinuruan kong maglakad. Kung tutulungan ko kayo, sabi ko sa huli, may mga kondisyon. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Una, tatanggapin ninyo ang lahat ng pagkakamali, walang sisihan. Pangalawa, ibabalik ninyo ang respeto, hindi lang sa akin, kundi sa lahat. At pangatlo, huminto ako sandali, hindi pera ang unahin ninyo, kundi karakter. Tahimik silang tumango. Walang pagtutol. Hindi ko pa sinasabing hindi. Pero sa gabing iyon, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, sabay-sabay kaming kumain sa isang mesa. Walang mamahaling pagkain. Walang engrandeng usapan. Pero may pag-asa, mahina pa, nanginginig, pero buhay. At sa labas, muling umulan. Hindi na ito ulan ng pagtataboy. Ito na ang ulan ng pagsubok. Kung talagang natuto na ba ang mga anak ko, at kung kaya ko pa bang maging ina sa harap ng sakit na minsang iniwan sa akin. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang unang hapunan naming magkakasama ay parang paglalakad sa manipis na yelo. Maingat ang bawat salita, mabigat ang bawat katahimikan. Walang gustong makasakit, pero lahat ay may dinadalang suga. Pagkatapos ng gabing iyon, umalis din sina Marco, Elena, at Paolo. Hindi ko sila pinigilan. Hindi rin ako naghabol. Alam kong kailangan nila ng oras, at ako rin. Ngunit simula noon, araw-araw na silang tumatawag. Hindi para humingi agad ng solusyon, kundi para magtanong kung kumain na ba ako, kung masakit ba ang tuhod ko, kung kumusta si Aling Rosa. Maliit na bagay, pero ramdam ko ang pagbabago. Hindi pa buo ang tiwala, pero may sinag ng sinseridad. Isang linggo ang lumipas bago ako pumayag na makipagkita muli, sa isang tahimik na cafe, malayo sa kanilang mansyon at sa mga aninong bumabalot doon. Naupo kaming apat sa isang sulo. Walang bodyguard. Walang mamahaling alahas. Parang ordinaryong pamilya, kung hindi mo lang alam ang bigat ng kanilang pinagdadaanan. Ma, panimula ni Marco, handa na kaming makini. Kahit masakit. Tumango ako. Kung gayon, magsisimula tayo sa totoo. Isa-isa kong hinarap ang mga isyong ikinuwento sa akin ni Ate Cruz. Hindi ako eksperto sa negosyo, pero may natutunan ako sa buhay, lalo na sa pagkilala ng tao. Tinuro ko sa kanila kung saan sila naging bulag, sa pagmamadali, sa kayabangan, sa pagkalimot sa pinanggalingan. Hindi ninyo kasalanan na nagtagumpay kayo, sabi ko. Pero responsibilidad ninyo kung paano ninyo ginamit ang tagumpay na iyon. Tahimik silang nakinig. Walang pagtutol. Walang dahilan. Ikinuwento ko rin sa kanila ang tungkol sa lupang minana ko, at kung paano ko ginamit ang bahagi ng kita, para sa mga matatandang walang pamilya. Hindi para ipamukha sa kanila ang pagkakaiba namin, kundi para ipakita na may ibang paraan ng paghawak ng biyaya. Si Elena ang unang napaluha. Ma, para ngayon lang namin naintindihan. Hindi pa huli, sagot ko. Pero hindi rin madali. Dumating ang pinakamahirap na bahagi, ang desisyon kung tutulong ba ako sa kanila ng formal. Hindi ko sila pwedeng sagipin basta-basta. Hindi dahil ayokong tumulong, kundi dahil kailangan nilang matutong tumayo muli, sa tamang paraan. Pumayag akong maging tagapayo, hindi tagapagligtas. Ang pangalan ko ay gagamitin lamang para buksan ang pinto ng pag-uusap, hindi para takasan ang responsibilidad. Kailangan nilang humarap sa mga investor, humingi ng tawad, at tanggapin ang mga kondisyon, kahit masakit. At may isang kondisyon pa akong idinagdag, ang pinakamahirap para sa kanila. Kailangan ninyong bumalik sa simpleng pamumuhay, sabi ko. Iwanan muna ang mansyon.
Iwanan ang luho. Matutong mamuhay tulad ng dati. Nagkatinginan silang tatlo. Kita ko ang takot, ang hiya, ang pagdududa. Pero sa huli, tumango si Marco. Kung iyon ang kailangan, para maitama ang lahat, gagawin namin. Hindi ako ngumiti. Alam kong ito ang simula ng totoong pagsubo. Lumipas ang mga linggo. Isa-isang nabalitaan ang pagbebenta ng mga ari-arian. Mga kotse, mga alahas, mga bakasyong kinansela. Hindi madali, lalo na para kay Elena na sanay na sa entablado ng marangyang buhay. May mga gabi na umiiyak siya sa tawag, nagsasabing nahihiya siya, natatakot siyang pagtawanan. Mas mahirap ang mawalan ng dangal kaysa mawalan ng pera, lagi kong sagot. Si Paolo naman ay tahimik na nagtatrabaho, nag-aayos ng papeles, humaharap sa galit ng dating kapartner. Isang gabi, umamin siya sa akin. Ma, ngayon ko lang naramdaman kung gaano kabigat ang responsibilidad. Ganyan talaga, sagot ko. Hindi ito tinuturo ng pera. Si Marco ang pinakamatigas ang ulo noon, pero siya rin ang pinakamaraming kinaharap. May mga investor na sumigaw sa kanya, may mga pintong isinara sa mukha niya. Umuwi siya minsang luhaan, parang batang pagod na pagod. Ma, ngayon ko naiintindihan kung paano mo kami pinalaki ng mag-isa, sabi niya. Iyon ang unang pagkakataon na narinig kong sabihin niya iyon. Habang unti-unting inaayos ng mga anak ko ang gulo sa labas, may mas tahimik na laban sa loob ng pamilya. Ang tiwala ay parang basag na salamin. Kahit idikit mo, may mga bitak na mananatili. Isang hapon, inimbitahan nila akong bumisita sa mansyon para kunin ang ilan sa aking lumang gamit. Nagdalawang isip ako, pero pumayag. Pagpasok ko, ramdam ko ang katahimikan. Wala na ang mga bisita. Wala na ang tawanan. Ang malawak na sala ay parang walang laman, kahit puno ng muebles. Doon, sa isang sulok, nakita ko ang wheelchair ko, maayos, malinis, parang matagal nang naghihintay. Napaupo ako. Bumalik ang alaala ng gabing itinaboy nila ako. Nanginginig ang kamay ko. Lumapit si Elena. Ma, pasensya na talaga. Hindi ko siya tinignan agad. Pero nang magsalita ako, hindi galit ang naroon, kundi pagod. Masakit pa rin, sabi ko. Hindi ko itatanggi. Pero pinipili kong hindi manatili roon. Tahimik siyang umiyak. Hindi ko siya niyakap agad. Pero hindi rin ako lumayo. Sa mga sumunod na araw, naging malinaw ang pagbabago. Hindi perpekto, hindi mabilis, pero totoo. Natututo silang humingi ng paumanhin, hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Natututo silang makinig. At ako naman, natutong magtakda ng hangganan, bilang ina at bilang tao. Dumating ang balita na may ilang kaso nang naayos. Hindi pa tapos ang laban, pero may direksyon na. Unti-unting bumabalik ang kaunting tiwala ng mga tao, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa pagiging tapa. Isang gabi, habang nagkakape kami ni na Aling Rosa, napangiti siya. Lourdes, sabi niya, hindi lahat kayang gawin ang ginagawa mo. Hindi ko rin alam kung kaya ko, sagot ko. Pero sinusubukan ko. Sa labas, tahimik ang langit. Walang ulan. Walang bagyo. Pero alam kong may huling kagsubok pang darating, ang pinakamahalaga sa lahat. Hindi kung maayos ba ang negosyo, kundi kung maayos ba talaga ang aming pamilya. At doon, sa huling bahagi ng kwento, malalaman kung ang pagmamakaawa ng aking mga anak ay bunga lang ng pangangailangan o simula ng tunay na pagbabago. Word count, 2006. Dumating ang araw na hindi ko inaasahan, ang araw na puluyan ng humarap sa katotohanan ang mga anak ko. Hindi bilang mayamang negosyante, kundi bilang magkakapatid na halos sabay-sabay na lugmok. Maaga akong nagising noon. Tahimik ang paligid, may malamig na hangin na dumadaan sa bintana. Habang nagkakape ako, may kung anong pakiramdam sa dibdib ko. Hindi kaba, hindi saya, parang paghahanda. Parang alam ng puso ko na may magtatapos at may magsisimula. Tumawag si Marco bandang 9:00 ng umaga. Ma, mahinahon ang boses niya, ibang-iba sa dating puno ng kumpiyansa. Pwede po ba kayong pumunta ngayon? Kailangan po namin kayo, hindi bilang tagapayo, kundi bilang ina. Hindi ko agad sinago. Tumingin muna ako sa tasa ng kape sa aking kamay, sa mga kulubot kong daliri. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang itaboy nila ako sa ulan. Ilang buwang po ng sakit, paghilom, at tahimik na pag-unawa. Darating ako, sagot ko sa huli. Pagdating ko sa dating mansyon, halos hindi ko na makilala ang lugar. Marami ng bakanteng silid. May mga muebles na wala na. Tahimik, parang isang bahay na pagod na ring magpanggap. Nasa sala silang tatlo, si Marco, Elena, at Paolo. Walang nagsasalita. Parang naghihintayan. Umupo ako sa harap nila,
tulad ng mga nakaang pag-uusap. Pero ngayon, ramdam kong iba na ang bigat ng sandali. Ma, panimula ni Marco, nanginginig ang kamay, tapos na po ang lahat. Inilahad niya ang mga dokumento sa mesa. Ang huling kasunduan, ang huling bayarin, ang huling ari-ari ang kailangang isuko. Halos wala nang natira, maliban sa kaunting pera at, mas mahalaga, isang huling pagkakataon. Kung hindi po kayo tumulong noon, sabi ni Paolo, wala na po kami ngayon. Tahimik akong nakinig. Hindi ko sila pinutol. Hindi ko rin agad pinuri ang sarili ko. Alam kong hindi ito tungkol sa akin. Lumuhod si Elena sa harap ko. Hindi sa drama. Hindi para sa eksena. Kundi dahil sa bigat ng loob. Ma, umiyak niyang sabi, hindi lang po kami humihingi ng pulong noon. Humihingi po kami ng kapatawaran. Alam naming hindi mabubura ang ginawa namin. Pero sana may matira pa. Doon na bumigay ang luha ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil nakita ko ang bagay na matagal kong hinintay, kababa ang loob. Dahan-dahan akong tumayo, lumapit sa kanila. Hindi ko agad niyakap si Elena. Itinaas ko muna siya. Anak, mahina kong sabi, ang paghingi ng tawad ay simula pa lang. Ang tunay na sukatan ay kung paano kayo mabubuhay pagkatapos nito. Tumingin sila sa akin, sabay-sabay. Pinapatawad ko kayo, sabi ko. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayokong dalhin iyon habang buhay. Napahagulgol silang tatlo. Hindi ko na napigilan ang sarili ko, niyakap ko sila. Mahigpit. Hindi perpekto. Pero totoo. Ngunit malinaw din ang sinabi ko. Hindi ko ibabalik ang dating buhay ninyo, dagdag ko. Wala nang mansyon. Wala nang yabang. Ang ibibigay ko lang ay gabay, at pagkakataong bumuo ulit, sa mas tamang paraan. Tinanggap nila iyon ng walang pagtutol. Sa mga sumunod na buwan, tahimik ang naging buhay namin. Lumipas sila sa mas maliit na bahay. Si Marco ay nagtrabaho bilang konsultant, walang titulo, walang papuri. Si Elena ay nagturo ng musika sa mga bata, walang entablado, pero may saysay. Si Paolo naman ay tumulong sa foundation na sinimulan ko, nakikinig sa mga kwento na matatandang tulad ko, na minsang nakalimutan. Madalas kaming magsabay-sabay kumain. Simpleng pagkain. Simpleng usapan. Pero may halakhak na hindi ko narinig noon sa mansyon. Isang hapon, umulan uli. Nakatayo ako sa may bintana, inagmamasdan ang patak ng ulan. Lumapit si Marco. Ma, sabi niya, naalala ko po ang gabing itinaboy ka namin. Tumango ako. Hindi ko makakalimutan. Pero sana, dagdag niya, maalala rin namin ito, ang pagkakataong binigyan mo kami, kahit hindi namin deserve. Ngumiti ako. Hindi lahat ng binibigay ay dahil deserve. Minsan, dahil kailangan. Lumipas ang isang taon. Hindi na bumalik ang dating yaman. Pero may bumalik na mas mahalaga, ang respeto, ang malasakit, ang pagiging pamilya. Isang araw, inimbitahan nila ako sa isang maliit na pagtitipon. Mga matatandang tinutulungan ng foundation. Mga batang tinuturuan ni Elena. Walang kamera. Walang balita. Lumapit si Paolo at inabot ang mikropono sa akin. Ma, sabi niya, kung hindi dahil sa'yo, hindi namin malalaman na ang tunay na kayamanan ay hindi nawawala kahit maubos ang pera. Tumingin ako sa mga mukha sa paligid, mga taong may kwento, may sugat, may pag-asa. At kung may natutunan man ako, sabi ko sa huli, ito yon. Ang ulan ay maaaring magpalaya sa iyo sa isang bahay, pero maaari ka rin itong ibalik sa puso ng mga taong handang magbago. Pumalakpak sila. Hindi malakas. Hindi enggrande. Pero sapat. Sa gabing iyon, tahimik akong umupo sa aking kwarto. Walang luho. Walang bantay. Pero may kapayapaan. Isang inang itinaboy sa ulan. Isang inang binalikan, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa aral. At doon ko napagtanto, ang hustisya ng buhay ay hindi laging parusa. Minsan, ito ay pagkakataong magmahal muli, kahit minsan ka nang nasaktan.